Okay, so good morning po sa ating lahat. We praise and thank the Lord sa umaga pong ito, sa ating pong pagpapatuloy sa ating Sunday School. So, i-recap lang natin ng konti po yung ating pinag-aaralan about loving God in our family. If you remember in our family camp, na-discuss na po doon natin yung lesson 1, which is the gift of family. And then, ako po ang nag-discuss noon. And then, yung lesson 2, si Pastor Oji, na may pamagat naman po na applying the greatest commandment in our family. So therefore, tayo po ay nasa lesson number 3 ng ating pong main topic na loving God in our family. So ang lesson number 3 po natin ay yung applying the Great Commission in our family. So nag-send po tayo ng document o ng mga copies sa GC para magkaroon po kayo ng handouts. So meron po ba kayong hawak ngayon na mga na-copies? Ako, Pastor, wala. So I hope na nakapag download ng kopya po ng ating handouts ngayon sa ating lesson number 3. Okay, so lesson number 3, applying the Great Commission in our family. So yung first part po nito, yung introduction at yung Roman numeral number 1, yung what is the Great Commission, ay amin pong na-discuss nila Mami Nina at ni Teacher Siya at nila Ate Banji nung last Sunday. So kami po ay nakaabot hanggang sa letter A, yung the Great Commission. And then yung number 1 hanggang number 6 na questions dito ay na-discuss na po namin yan. So kaya para po sa inyong kakaalaman ay atin pong i-review ng konti yung yung bahagi po na ito. So dito sa unang bahagi ay dinefine po yung Great Commission. So yung the Great Commission, according to Matthew chapter 28 verses 18 to 20, so ito po yung sabi ng ating Panginoon, go therefore and make disciples all nations. So yun po yung Great Commission na alam kong marami na sa atin na pamilyar po o alam na yung yung Great Commission na ito ng ating Panginoon. And so tayo po ay dadako sa letter B at hilingan po natin siguro na pakibasa ni Mami, ang boy na mano natin. So pakibasa, Mami, yung letter B hanggang sa number 1 at number 2. I'm sorry, Pastor, I don't have the lesson. Ay, hindi po kayo Wala po ako, Pastor. Sorry po. Ay, okay. Sige po. Sige, tayo? Pastor, applying the greatest commandment in our Yan. family to Pastor? Sige po. Lesson to? Opo. Yung number 1, the greatest commandment. A, ganan. Yung letter B na po. Kasi Three kinds. Opo, 3 kinds of love na tayo, di ba? Opo. Okay. Letter B, 3 kinds of love. A, how do we love ourselves according to Ephesians 5:28, 29.
No one ever hated his own flesh. This is the negative way of saying. Ano na po, sandali, Ate Banji. Sa ano na po tayo? Letter B. Ibanji, nasa GC ng FBC yung ano, yung lesson po. Punta ka sa GC, nandun po. Yung pinasa ni Pastor Gary, yun po yung lesson. Wala ako noon eh. Hindi niyo po punta na, Mami, punta ka sa FBC, nandun yung lesson. I-click mo lang yun, May, makikita mo na. Oo nga. Nakalagay lesson 3. yan. Sige, kayo po, Sister Mian, may ano kayo? May, Ikaw na lang, may muna, ikaw muna, hindi ko maklik. Ay, hindi ko. Saan na po ba, Pastor? bali, Letter B daw. tungo na po tayo sa letter B kasi na-discuss na namin nung last Sunday yung letter A. Wait lang So, po. pakibasa na lang po yung letter B hanggang sa number 1 and number 2. Letter A, B na, Sister Mian. B, wait lang. Hindi ko pa makita. Yan. Rat. Letter, ayun. Making disciples, Pastor. Yeah, Yan. tama po. Wait lang, kuha ko salamin. Ito tayo. Making disciples. By definition, a disciple is a follower. One who accepts and assists in spreading the doctrines of another. It involves evangelizing, baptizing, and teaching all things that Christ commanded us to do. The ultimate goal of disciple making is not to make our own followers, but to make followers of Christ. Yan. Sige po, hanggang 1 and 2. Paki-continue po, Sister Ian, sa number 1 and 2. Wait pa, Pastor. What is the cause of division in the Church of Corinth in 1 Corinthians 1:10-12? May ano po kayo? Sagot kayo? Yung sa 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 12, ano po yan? Ano? Yung sabi roon ni Apostle Paul na kay Apollos kayo. Sinasabi nyo na kay Apollos kayo, kay Barnabas o so doon po sa binanggit na yun ni Apostle Paul, ano po ang nakikita nyong cause of division in the church? Mukhang na ano yung signal. Ano ba yung signal ni Sister Mian? Okay, so yung ano po dyan, yung cause po ng division in the Church of Corinth ay nagkakaroon po sila ng pagkabahabahagi sa magitan ng they follow individual church personalities. Kasi kung atin pong bubuksan yung ating 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 12. Ang naging cause, Pastor, ng division doon, nagkaroon po sila ng... Sige po, Mami. Nagkaroon po sila ng
I follow Paul, or follow Apollos, Yes, or I follow Cephas, or I follow Christ. Christ, yeah. Yan. So yan po yung cause ng division nila. May kanya-kanya po silang sinusundan o pinapollow na individual. Kanya-kanyang paniniwala, Pastor. Nabanggit yan sa statement under ng letter B, yung making disciples. So the ultimate goal of disciple making is not to make our own followers, but to make followers of Christ. So yan po yung isa kasi sa nangyayari sa sa church. Kaya napakaganda pong paalala sa atin to. Okay, sino po ang maaari pang bumasa ng number 2 and then yung statement niyan sa baba. So hilingan natin sino po ang merong mag-ano na lang po siguro, mag-volunteer. Hindi po ba nakapag-upload ang iba? Sige, nandun na lang. Patayin na lang. So, number 2, under po ng making disciples, after looking the cause of the division in the Church of Corinth, so the second question dito, what is the role of disciple makers? Okay, so sa 1 Corinthians chapter 3 naman, verses 5 to 6. 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 6. Pwede pakibasa ng Sister Michelle. Yung 1 Corinthians chapter 2, verses 5 to 6. Sister Michelle, nandiyan kayo? So, sila okay, sabatain na lang po kung dito. What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave growth. So, sa alam po natin na what is the role of disciple makers according to 1 Corinthians chapter 2, verses 5 to 6. So, ano ang nakita niyo po dyan na nabanggit na role ng disciple maker? So, we are what? We are the disciple makers. We are the disciple makers, Pastor, and God. Opo, yung mga na-mention na ginamit na word ni Apollo po. So, ito sa chapter 1 verses 10 to 12. They are servants. They are servants of God.
mga ano po sila, magkakaroon ng Diyos. So, dahil po ng ating alindang napunta pagdating ko sa paggawa ng pagkakas, hindi po dapat dapat ang ang loyalty, ang service ng isang disciple sa mga church personalities. Kagaya po ng mga na Apollos, sila Paul, doon sa mga so kaya po yung mga iwasan, ingahan ng church, ng bawat mananampalataya, lalo na po yung mga leaders. So kaya sabi dito sa mga temple na before ng Roman numeral number 2, to be a true Christian means to be a disciple of Christ. According to Acts chapter 11, verse 26. As disciples of Christ, our task is to make more disciples of Christ. As disciple makers, our duty is to plant and water the hearts of man with the word of God. Through our faith, is to perform with knowledge that only God can make a growth. So, yun po yung lagi natin pagkakandak sa ating pong tuturo upang gawin talaga ang mga nababanggit natin ng salita ng Diyos. Unang yung salvation, gospel. Okay, so let's get down to number 2. Okay, so yan po natin mukhang si Sister Minang parang natin natin merong material natin. Nasabi ay mga ito sa Minang. Ikaw sa Minang, may pa, wala kang lago. Okay, so our is the school of making disciples. The school of making disciples. Number 1. The scope of making disciples. Number 1, from whom shall we make disciples according to Matthew chapter 28, verse 19? Matthew chapter 28, verse 19. From whom shall we make disciples? From whom we shall we make disciples. To those who came to know Jesus Christ. To all nations, to whom we shall we make disciples? No. To all nations. To whom? So ye therefore make all nations my disciples, baptizing them in the Father and the Lord. So, yung particular na answer. We make this, hello? We make disciple to those who came to know Jesus Christ. After sharing the gospel to them, we need to make them disciples. Okay, thank you po, Thomas. So,
Any other from whom shall we make disciples, according to Matthew chapter 28, verse 19. From whom? We are commanded by the Lord to preach the gospel. So after preaching the gospel to a person who came to know Jesus Christ, we need to make them a disciple. Tama po, Pastor? Ano po, yung kaluluwa ng shall we make disciples. Mula kanino? Yan, so yung answer ko dyan, ano? Gaya ko lang naman dito sa verse 19. From the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Okay, so ang question kasi natin ang whom shall we make disciples. And then sa number 2, okay, so kami basa po ni Brother Nico, number 2. Question number 2. What is the scope of the Bible? Maraming Brother Nico. Pero at lagi nagkaroon ng hapon. Ako na. Namin yung nakakataon yung mga namin. So yung question number 4 dito ay how big is a nation in the Bible according to Acts chapter 2 verses 5 to 6. So kung natin ang mga verses sa Acts chapter 2 verses 5 to 6. Acts chapter 2, verses 5 to 6. Now there were living in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. They have this found the gospel came together and they were bewildered because each one was hearing the speak in his own language. So, ano po yung natin sa ilan sa lesson number 2? How big is a nation in the Bible? According to Acts chapter 2 verses 5 to 6. So if we're going to read yung statement dito sa baba ng ng question number 2. So sabi dito, the size of a nation is determined by the group of people with the same language and culture gathered in the same place. The Greek word for nations is ethne, from which we derive the word Israel, our ethnic group. Therefore, the scope of our disciple making is not political nations such as Philippines, Thailand, Indonesia, rather ethnic groups such as Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea,
in Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, as we can read in Acts chapter 2, verses 9 to 10. So they are people with distinct culture and language. Technically, they are called ethno-linguistic groups or simply people groups. So, how big is a nation in the Bible? The answer is as big as every language. Okay? And then sa number 3 na ano po natin, question, what is God's promise to Abraham according to Genesis chapter 12 verse 3? So, alam ko po, sa iba sa atin ay pamilya po yung chapter na yan, yung chapter verse 3. So, ano po yung naalala nyo doon na promise ng Diyos kay Abraham? So, if you have Bible, ano nyo po buksan? Genesis chapter 12 verse 3. At pansinin po natin kung ano yung promise ng Diyos kay Abraham sa verse 2 na yan. Yan, nakita mo si Sir Sel? So, ano po yung nabanggit ko? So, yung particular answer po na nabanggit doon, is God will bless all families of the earth. I-bless ng Diyos ang lahat ng sambahayan sa mundo. Okay, so tayo sa question number 4. How did Paul restate the promise of God to Abraham? And according to Galatians chapter 3 verse 8. How did Paul state the promise of God to Abraham in Galatians chapter 3 verse 8? So, ito ay ano na to eh. Explain ko na ano po na answer nito. Si Mahihina. Ano po yung sabi niya namin? How did Paul restate the promise of God to Abraham in Galatians chapter 3 verse 8? God promised to Abraham that he will bless that he will bless them, and on those people who will believe in him, he will also bless God. And all the families of the earth shall be blessed. Yun po ang promise ng Panginoon. So yung sabihin, Paul restate the promise of God to Abraham by quoting Genesis chapter 12 verse 3. By quoting Genesis chapter 12 verse 3. That's how Paul restate the promise of God to Abraham in Galatians chapter 3 verse 8. Okay? So, question number 5, and then yung statement po dyan sa sa ilalim, ano yung natin ulit? Ay, wala pa rin parang si Mami. Gopia. So,
So, number 5, what is God's promise to the prophesied Isaiah in Psalm chapter 22, verse 27? Yan, pakibuksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm chapter 22, verse 27. Pakipansin po natin yung sagot sa tanong na what is God's promise to the prophesied Isaiah in Psalm chapter 22, verse 27. So yung mga naunang mga Verse 27, Pastor. chapter 22, verse 27 po ma'am. 27, Opo, verse 27. 22, 27. Opo. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Yan. Okay, so ano po yung pinakasagot niyo dyan, mami, na nakita? Ano po, Pastor? Ano yung nakita mo na pinakasagot natin na what is God's promise to the prophesied Messiah? At the end of the world, Pastor, all the people will remember that He is God, and all the families and will worship the Lord. Yan. All the families of the nations shall worship the Lord. Okay? So, and then yung statement niya sa baba, the Great Commission is God's way of fulfilling His promise to Abraham that he would be the father for many nations, and all families of the earth will be blessed through him. Anyone who believes in Christ becomes an offspring of Abraham by faith. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise na pinanggit ko doon sa ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3, verse 29. So, tagapagmana. Kung ikaw ay Kristo, ikaw din ay lahi o offspring ni Abraham, at bilang offspring ni Abraham ay tagapagmana ayon sa pangako. Okay, and then sa question number 6, how big is a family in the Bible? How big is the family in the Bible according to Joshua chapter 7, verse 14? Si Ate Banji. Diba si Ate Banji? So, yung pagbasa Ate Banji, yung Joshua, ano po, Pastor? Joshua chapter 7, verse 14. 7, 4. Joshua chapter Joshua 7, verse 14. 7:14. Nasaan ka chapter 7? Hindi kita makita. Joshua 7:14. Where are you? Ito. In the morning, therefore, you shall be brought according to your tribes, and it all be that the tribe which the Lord takes shall come according to the families, and the family which the Lord takes shall come by household, and the household and come man by man. What do you mean by this, Pastor? Yan. Okay. Tama pa so yung binasa ko? Opo, mami. Tama po. Yan. So, kung atin din po papansinin yung statement dyan under ng question number 6, sabi dito, the families that God promised to bless is not the same size
of families we have now, they are composed of many households and involves relatives. It is sometimes referred to as a clan. The Hebrews word mishpachot for families in Genesis chapter 12 verse 3 is the same used for clan in Joshua chapter 7 verse 14. It is the size in between a tribe in a household. Yan. So that's how big is a family in the Bible. So as big as clans and tribes. Yan. Okay, so ano ko na siguro, basahin na ko dahil para hindi kagad na hindi nakikita yata o na upload ng marami sa atin yung ating material. Okay, so number 7, how big is the household? According to Genesis chapter 7 verse 1, and then sa chapter 46 verse 27. Genesis chapter 7 verse 1, and chapter 46 verse 27. So, basahin ko rin po yung statement under ng question number 7 para baka ano kayo, kuha ng idea. Sabi rito, the size of the household in the biblical times is similar to the size of the family we consider today. It varies from 8 persons of Noah and 70 persons of Jacob. The size of household is not defined by the number of people, but by the family ties. It usually includes immediate family, in-laws, relatives, and even servants. Our goal is to disciple members of our own households. Yan. So, ibig sabihin, doon sa question na how big is the household? So, as big as the 8 members of the household of Noah and 70 members of the household of Jacob. Okay, so yung maganda lang po na ating pansinin, yung nabanggit po dyan sa last part ng statement dyan, na our goal is to disciple members of our own households. And then let us go to the third and last, yung discipleship at home. Discipleship at home. So letter A, discipleship should start at home. The Great Commission is a means to fulfill the greatest commandment, and this begins with our closest neighbors, our family. And then number 1, question number 1, what God has commanded to parents in Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And let us open our Bibles to Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And let us notice the answer of question number 1 and that verses, what God has commanded to parents in Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And after natin na buksan yung Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, so kayo po, brother Nico, ano po yung nakita niyo yung answer?
You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Kompleto, talagang sigurado yung namin. Yan. Tama po. So, yung ano dyan, yung utos na binigay ng Diyos ang mga magulang, ano, sa Deuteronomy chapter 6, verse 67, is to teach God's commandment diligently to their children. Yung ituro ang mga kautosan ng Diyos ng buong pagsisikap sa kanilang mga anak. So, and then sa question number 2, who should lead in bringing up children in the instruction of the Lord? According to Ephesians chapter 6, verse 4. Yan. So, according to Ira, ay yung mga father. Tama po. So, gaya po ng pamilya ni Apostle Paul in Ephesians chapter 6, verse 4. So, therefore, reminder sa mga ama ng tahanan, hindi po pala dapat na magkaroon ng kaisipan ang isang ama ng tahanan na mananampalataya na pwedeng hindi niya turuan ng mga salita ng Diyos ang kanyang pamilya. Samantalang actually, diyan po sa sinabi ng Apostle Paul, it is the fathers should lead in bringing up children in the instruction of the Lord. Yung mga ama po dapat talaga ang mamuna. So to say, ano po yung napansin natin ngayon sa pamilya? Karaniwan, ano ba ang karaniwan na nangyayari sa loob ng tahanan ngayon pagdating sa pagtuturo sa mga bata? Yan, ikaw sa serving, anong nakapatid mo? Maliit pa lang kami, lalo na kami tatlo, hindi kami nagsisigaya. Basahin ko talaga na walang gano'n talaga sa akin na Christian naman ang nanay ko, Christian naman. Bali, si Lord na talaga, si Lord na lang nagiging sa amin dahil wala sa amin sa kanyang kapatid ng Kristo tayo sa kapatid ng pag-ibig sa pasaway ko. Talagang nagkakaroon ko ng buhay at buhay. Kaya, nakakaroon ko ng kalamihan sa mga Kristo na pamilya, lalo na nakapagkasama ng Santiago, talaga. Ayun lang ito talaga yung Christian talaga, yung buhay ng Kristo talaga, yung Christian family na yung kagulat nila, ang Holy Father, hindi talaga sila magkakasama talaga sa pamilya. Kaya talaga sa amin na. Yan. So, in other words, yung mga nanay, naiiwanan ng responsibility ko nito ng pagtuturo ng mga kautusan ng Diyos o yung mga salita ng Diyos sa mga anak. So, kung sa mga anak, ang nangyayari ngayon ay yung mga inana ang nag-take charge doon sa responsibility na yun. Samantalang ang nararapat ay yung mga fathers, yung mga ama, ang gumagawa nun. So when it comes to
wives naman, sa mga asawa na babae. So, atin po natin sa question number 3. So, from whom women should learn the word according to 1 Corinthians chapter 14, verses 34 to 35. Pakibasa po yung 1 Corinthians chapter 14, verses 34 to 35. Ano ba yung Verse 34, let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for women to speak in the church. Okay, thank you very much, Mami. So, sino po ang dapat na magturo sa mga babae na asawa? Tama na yan, ma'am. Tama. Yung husbands, no? Yung mga asawang lalaki. So, alam mo din, paalala mo din sa mga kalalakihan, lalo na sa mga kanilang tahanan. No? So, ibalik po natin yung talagang design ng Diyos para po sa listahan ng pamilya, pagdating po sa pagdidisipulo sa mga miyembro ng pamilya po. It is the fathers and husbands ang siyang dapat ng nagtuturo ng salita ng Diyos, ng mga kautusan ng Diyos sa bawat miyembro ng pamilya. So kaya sabi ko dito sa statement under ng third question natin, the order of discipleship in the church for centuries is the pastor teaches the men. Then the men teach their wives, and wives help their husbands teach their children. Wow, yun pala yung dapat yung dapat na kumbaga sistema ng pagtuturo ng salita ng Diyos. And then sabi po ito, in the absence of a spiritual man, we see the women take initiative in discipling their children. So let us go to question number 4. Who disciple Timothy according to 2 Timothy chapter 2 verse 1? Sino po? Sister Michelle. Wow. Yeah, so according to the verse, and 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, yung nag-disciple ko kay Timothy ay si Apostle Paul. Then, question number 5, who else disciple Timothy from childhood? Yan. Kung ano lang to, kung parehong Kristo, baka at tapos mayroong Christ. Baka maraming makakasalit dyan. Yeah. Di ba? Mayroon Christ. Kanyang mother at saka kanyang lola, si Eunice at saka si Lloyd. No. Okay, thank you very Her much. mother and her mother. Oo. So,
Si Eunice na ano po ano, na mother ni Timothy at si Lois na grandmother ang siyang nag-disciple din kay Timothy. So according to 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, and then napangkin ko doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Okay, papatayin ko sa inyo yung statement dito after ng question natin. The word home in 2 Timothy chapter 3 verse 14 is plural. It refers to not to Paul but to Timothy's grandmother Lois and mother Eunice, who taught him the scripture from childhood. Note that Timothy's father was a Greek and maybe was an unbeliever. So, as we can read in Acts chapter 16 verse 1. So, yun minsan din ang sitwasyon ng ibang pamilya ng Kristyano sa panahon po natin, ano? So, dahil sa hindi mananampalataya yung asawang lalaki, so yung kagaya ng Timothy, ang nagpag-disciple sa kanya ay yung kanyang ina sa yung kanyang lola. Okay, basahin na naman po yung letter D, yung examples of discipleship at home. Examples of discipleship at home. So, number 1, Cornelius in Acts chapter 10 verses 1 to 2. At Sitalia, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household. He alms generously to the people and prayed continually to God. So, yan po yung unang example of discipleship at home. And then, second, Lydia in Acts chapter 16 verse 15. And after she was baptized and her household as well, she urged us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. And then number 3, yung Philippians jailer in Acts chapter 16 verses 32 to 33. And they spoke the word of the Lord to him and to all whom were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once, he and all his family. Yan. So, yung Philippians jailer, ano po dyan, yung example of discipleship at home. And then number 4, I see Crispus. Crispus in Acts chapter 18 verse 8. So Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord together with the entire household, and many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. Yan. So, yung pinaka-huling statement ko dito sa examples of discipleship at home, God wants to save our families too. He wants us to share the gospel to them and make them disciples of Christ. So, dito po sa aming napag-aralan. So, ano po yung ating takeaway lesson na natutunan po dito? Sige, magsimula siguro tayo. Kay Brother Nico. So, Brother Nico, can you share your lesson learned from our topic, from our lesson? Natin pong bilis
So, si Darwin ko, ano natin muna siguro si ano, no? Si Mr. Michelle. Yes, Mr. Michelle. Yung wala rin si Mr. Michelle. Sige, ano na tayo, tayo kay Ate Banji. Banji. O, ano na tayo kay, ano, kay Mr. Ting. Para lang sa ang discipleship at kung talaga tayo is mahirap din talaga kung ang mismo pag-ibig sa pamilya ay ang pag-ibig sa akin dahil nasa din na ang sitipado talaga ang tao. Pero para naman sa mga nanay, kita yung itutok ka lang sa anak nila para hindi paruwa dahil nga yung dahil nga mas malaki ang nagiging responsibilidad ng nanay sa anak at para rin sa mga lola, ano na rin nila dahil nga sacrifice, mas mahal ng ano ba yun, mas mahal ng lola ang ako, talagang sila yung mga lola is pag-propose sila sa ako na sila yung mag-influensya rin sa mga lola para yung ako nila is talo mapalapit sa Panginoon. Ganun lang ang para sa akin, naging dahil lang discipleship at yung mga mula talaga sa grandparents talaga, kahit lalo na pag ako yung mami at tatay, yung talagang nag-take away level mo. Okay, thank you very much, Mr. Ting. Let's go, ano natin si Mami Nina. Yan po, Mami. Can you share your lesson learned from our lesson this morning? Pardon, Pastor? Yes, Chappy ma'am. po, Chappy. At sabi ko, Putol-putol po yung sound. kaya pala. Yung ano po natin, take away lesson. Take away lesson po natin, Mami, sa ating pong napag-aralan. Dapat sa atin dahil mayroon Great Commission, kailangan nating sumunod sa ating Panginoon to preach the gospel in every way, everywhere, anumang oras, anumang panahon kung andyan yung pagkakataon. And the family, kailangan maging tayong great example sa mga anak natin, sa mga kaapuhan, lalo lola na ako. Ang sabi doon sa Deuteronomy, sa pagtulog, sa paglakad, sa anumang gawin, kailangan natin ihayag sa kanila ang salita ng Panginoon. Just like what I'm doing to my grandchildren na ako talaga ang nagsisikap na i-share ang kaligtasan sapagkat tayo magiging halimbawa na maging mabuti silang tagasunod ng ating Panginoon. Kailangan natin na pagsikapan na makita sa atin ang pagsunod natin sa Panginoon para sila ay sumunod din kung ano ang ating ipinag-uutos sa kanila. Yun po, Panginoon, kasi I'm very much trying to teach my grandchildren dahil malalaki na mga anak ko, yung mga apo ko na lang ang tinuturuan ko to be more faithful to the Lord. Katulad ng pagtuturo ko ngayon kay Timothy, salamat sa Panginoon na tinanggap niya na ang Panginoon at
nile-lesson ko siya every morning habang naandito siya sa aking poder. Yun po, Pastor. We need to follow the Great Commission. Yun, parang si Lola, imod din sa Bible. So, salamat po kami. Si Nico. So, yung gawin din the leaders of the house of our religion. Maging sisiguro ng Panginoon, maging sentro ko ng bawat pamilya ko bilang lang sa kung also yung may pangarap kung the duty na iniwan ng Panginoon na katulong natin sa ginagawa para ng province. So, may gawin ng siya ng disciple is wala sa ating pamilya. Dito sa trabaho, kung talaga mag-isip Amen. So, yung mismo yung tinuturo sa atin ng lesson na ating pinag-aralan, no? Na bilang mga mananampalataya, gaya ng ginawa at o tinutos ng Diyos sa Israel, sa Old Testament, at hanggang sa New Testament, na dapat yung unang discipleship ay yung family. So, napaka-timely na na yung hunger to wala sa ating level. Dahil yan ang isa sa mga malaking problema ngayon sa loob ng church. So, nandun yung mga Kristiyano, minsan, ang lahat ng membro ng pamilya, but then, when it comes to the word of God, ay wala pong mangyayaring pagtuturo bilang pagsunod doon sa utos na ibigay ng Diyos para sa mga pamilyang Kristiyano, mga pamilyang mananampalataya. So kaya maganda po na ating pong bulit ay alalahanin kung ano po yung kalooban ng Panginoon talaga sa pamilyang Kristiyano o sa mga mananampalataya. Bilang papakita ng ating totoo na pag-ibig sa Diyos, ay ipakikita natin ito sa magitan ng pag-apply ng Great Commission ng Panginoon sa pamilya. So, ibig sabihin, medyo pwesto na po pala yung sa pamilya ng isang Kristiyano na mahal niya ang Panginoon, lalo na sa mga leaders, sa mga parents, sa loob ng tahanan. But then, yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng pamilya ay nawawala. So kaya, once again, brothers and sisters in the Lord, especially leaders of the household. So dapat po, yung unang-unang discipleship natin ay yung ating sabayan. Yung ating sabayan. Minsan, nagdadang ang karamihan sa atin sa pag-discipleship sa ibang tao. Pero yung pamilya, yung mga member ng pamilya ay papag-iwanan. 1991. So dapat po, unang kaya po ng ating nakita sa ating pinag-aaral. Okay, maraming salamat po at dahil tayo kasamantala ng pagtatapos. Tayo po ay bukas sa panalangin. Ngayon po tayo, ang maraming Diyos, banal na kapangyarihan sa lahat. We thank you so much, Lord, for giving this lesson, Panginoon, for us to be refreshed. Doon po sa iyong design, pagdating po sa pag-discipleship, Panginoon, na bilang pagpapakita namin ng aming pagmamahal sa iyo ng aming pong pamilya, Panginoon. At ito po ay aming ipapakita sa magitan ng pagsasagawa, pag-apply ng pagtuturo ng Great Commission sa
unang-una sa aming pong sambahayan, sa aming tahanan, Panginoon, sa aming pamilya o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga paalala muli sa amin, O Diyos. Dalayan po namin na kayo ginawa ang muli ay nagbigay sa amin ang kalakasan, Panginoon, upang pagkatapos po namin ma-remind sa mga katotohanan po ito, ay magawa po namin lahat na yung Panginoon. May isagawa po namin Panginoon ang iyong kalooban na ang pamilya, ang unang dapat ay discipleship ng mga leaders, ng mga nangunguna sa sambahayan ng mga mananampalataya. Sa iyo namin muli binabalik ang lahat ng papurihan at ang lahat ng aming sama panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.